Okay, mapagpalang araw po ng Sabado. Dito naman tayo sa tahanan ni si Sir Cyril. Ayan po. Kasama po natin siya upang magbahagi ng mabuting balita. Alam niyo yung mabuting balita, mabuti talaga yan. Kaya nga mabuti. Sige, mag-aral tayo. Ano? Mag-aral po tayo. Bago tayo papalahot po sa home Bible study, tayo muna ay sandaling mananalangin. Mabuting bagay na ingan natin ng tulong ang Diyos upang siyang magturo sa atin at pumatnubay. Kasi kung tayo lang po, ay mabibigo tayo, kaibigan. Sige po, dasal tayo, Panginoon Diyos sa aming Ama. Minsan pa, kami po'y lumalapit sa luklukan ng iyong biyaya. Tulungan kami, paunawaan kami, buksan ang puso't isip ng bawat isa na nanonood ng video ito. Salamat po, aming Diyos, sapagkat mabibigo kami kung kami lang po sa karunungan ng tao, doon kami ahasa. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Nang panahon po ni Apostol Pablo, tandaan nyo, si Pablo po ay apostol ng mga kahintilan. Ang Pilipinas o labas ng bansang Israel ay Gentiles. Kahintilan. Yan. Siya ay apostol na nilagay ni Jesus, binukod niya para mangaral sa mga hentil. Yun ay nakalagay dito. Okay, babasahin natin para magkaroon kayo ng idea, no? Bago natin tutuloy doon sa ating talagang paksa. Ang sabi dito sa libro ng Roma, chapter 1, verse 1, mula kay Pablo na isang lingkod ni Jesucristo, tinawag upang maging apostol at inirang upang mangaral ng magandang balita ng Diyos. Yan. Doon sa ibang translation ng Biblia, ang nakalagay dyan, mangaral sa mga hentil, okay? So, ang magandang balitang ito ay pinangako niya noong una pa man sa pamamagitan ng mga propeta at sinasabi sa banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo, tungkol sa kanyang pagiging tao. Siya ay ipinanganak mula sa lahi ni David, subalit tungkol sa pagka-Diyos, pinatunayan ng banal na Espiritu na siya ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa ng kanyang muling pagkabuhay. Yan. Si Jesus po, yung ipinangako. Sa Old Testament time, yung mga hula-hula, kung nagbabasa kayo ng Biblia, maraming hula. Yan binabanggit doon. Ngayon sa Bagong Tipan, doon po nag-exist yung mga hula na yan. Yan ang sinasabi ni Pablo. Okay? Kaya sabi ko po sa ibang translation ng Biblia, ibinukod para maging apostol ng mga hentil. Okay? Ganun lang po yan. Ngayon, kung naghanap pa kayo talagang ebidensya, meron naman nakalagay dito sa gawa. Ito, nandito. Tingnan natin, ano? Sa 26, anong nakalagay dito? Sabi ni Jesus, ang sabi rito ay, ito po, sa gawa 26:15. At tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanya sinabi ako, si Jesus na iyong inuusig. 16, tumayo ka, napakita ako sa iyo upang italaga ka bilang aking lingkod at magpapatutuho tungkol sa mga nakita mo ngayon at ipakikita ko pa sa iyo. 17, nililigtas kita mula sa kababayan mong mga Hudyo, gayon din sa mga entil kung saan kita isusugo. Yan. So, appointed ni Jesus Christ, si Apostol Pablo, ginawa niyang apostol o lingkod para sa mga entil. Pero Hudyo po siya, no? Kaya binukod siya sa kahintilan. Okay? Pagsulat ni Pablo para sa mga entil. Okay? Ngayon, yung nangyayari po sa ating bansang Pilipinas, masyado pong napaka-controversial. Ano po? Tingnan nyo po, napanood ko po sa balita si Pangulong Marcos. Naglibot po siya sa mga inabot ng bagyo. Alam nyo po ba doon sa Bulacan, kasama si Gobernador ng Bulacan, pinakita talagang ginanon lang ni Marcos yung yung simento. Ang sabi ni Presidente, walang laman. Sipin yung ginanyo niya, nakakuha siya. Yan. Ito po yung
lumulos tayo ng bilyon-bilyong alaga ng perang bayan. Yung taxpayer, bayad ng buwis, ano po. Ngayon, at saka yung mga, siyempre, negosyo, at the same time, yung pera na yon, yun ang ginagamit. Bilyon-bilyon po ang pondo ng mga flood control. Kahit po dito sa Maynila, meron din silang mga flood control pala. Pinakita rin sa balita. Masasabing parang lahat ng Pilipinas, meron. Pero, yung nagdahan na bagyo, sunod-sunod yung bagyo nakita yung mga baha. Kaya nangyari, nag-inspection po si Pangulo. Kita niyo po. At ang balita, yung flood control sa Bulacan ay kontrata ng Diskaya. Yung Diskaya naman po na yun ang sinasabi ni Chis Escudero sa kanyang salita sa Senado na kanyang kababayan at kaibigan. At nagbigay ng pondo, 30 milyon. Nung tumakbo po si Chis nung nakaraang halalan. Isipin niyo po. Ngayon, ibinalita naman ni Mayor ng Pasig si Biko, yung nakalaban niya naman sa Pasig pala, yung Diskaya. Napanood po sa social media. Ang daming sasakyan. Iba-ibang sasakyan po na yung iba po, imported pa Diskaya rin ang apelyido. O, kayo lang mag-isip. Diskaya yung taga Bicol na kaibigan ni Chis at Diskaya naman yung tumakbong mayor na kalaban ni Biko. Parehong negosyo, flood control. Yan po yung bilyon-bilyon ang nakukurakot. Kaya kung sinasabing nakukurakot, pinakita naman sa TV yung mga pinagawa, sira na. Bilyon ang halaga, pero sira na. Kaya sabi, anong nangyayari sa balita? Isa si Mayor ng Baguio, si Benjamin Magalong. Gusto niya sana pangunahing investigasyon sa mga korupsyon tungkol po sa ganyan. Kanya lang tinanggihan siya ng presidente. Ngayon si Lacson naman, meron naman siya nakukuhang input. Binabanggit niya rin yung tungkol sa mga ganyan. Isipin niyo po yan, bayan. Ito sa batas natin, kapag ikaw ay nasa private sector, at nangungontrata ka sa gobyerno o meron kang paginabang sa gobyerno, bawal pong magbigay ng donasyon. Bawal. Marami na pong nagsasabi ngayon mga vloggers sa social media, bawal. Or delikadesa, sabi nga nila. Ako po nagtrabaho ko sa private sector. Private sa company ng bus. Nakita ko yung mga taga-dole, meron silang mga nakikinabang sila. So, doon sa kumpanya pinagtatrabahuan ko. Siyempre, kapag nagreklamo ka, saan ka magrereklamo? Sa dole. Anong gagawin ng dole? Sigurado ka, lulusot ka kaya? Yan ang kaya nga po pinagbabawal ng ating batas na hindi po pwede makipag-engage, especially sa pakinabang, any pakinabang. Dapat hindi sila nakiki-engage. Nasa gobyerno ka? Yung kumpanya ko pribado, bawal. Yan. Bawal, kaibigan. Pero talagang ganun Sabi nga nila, kung makalusot, edi makalusot. Kung mabuking, edi pagpaliwanag. For delikadesa lang po, kaibigan. Yan. Yan ngayon ang nangyayari sa ating bansa. Ewan ko kung tutuhanan ng ating presidente. Dapat doon pa lang sa nakita niya simento, ginanin niya simento, nakakuha siya Manipis, sabi niya.
nakikita sa TV. Doon pala pwede na siyang magdemanda eh. Yung demanda na yung kumpanyang nangontrata. Pagkatapos anong sabi ni Pangulo? Ayan o, nagkaroon ng isla sa gitna. Tumubo. Ibig sabihin, hindi po na dredge yung lupa. Ganyan po nila sinasamantalahang gobyerno ng mga kontraktor. Private contractor kumukontrata sa gobyerno. Bilyon-bilyon po ang nakukuha nila. At kapag meron, yan nga sinasabi pa nga ni Lacson eh, yung project andun lang. Ba't taon-taon pinaproject nila, hindi naman nila ginagalaw. Kaya sabi ni Pangulo, mahiya naman kayo sa kapwa niyo Pilipino. Eh wala na po kahiyan yan eh. Eh bakit? Nasanay na eh. Alam niyo pagka nasanay ka na sa pera, kahit legal, illegal. Kasi andun na pera eh. Oh. Naalala niyo ba si Roque? Oh. Na-wanted siya kasi sinabi niya nung araw, pinipresenta niya lang yung isang Pogos company sa Clark. Yung pala bawal. Kita nyo? Kaya nasan si Roque ngayon? Hindi nagtatago. Alam nyo yung kung sa tamang kaisipan, nasa privado ka, nasa private ka man o nasa government ka, kung bawal yung ganito, wag mo nang gawin kasi kagaya ngayon, flood control, ang dami bilyon-bilyon po nawala. Oh. Anong paliwanag ni Diyos? Wala naman ako kinalaman dyan eh. Nagpaliwanag siya. Pero ano sabi nila? For delikadesa lang. Na tayong magagawa. Siyempre, mangangampanya ka sa buong Pilipinas, barya lang ang pera mo, pwede ba yon? 30 million is 30 million. Malaking halaga po yun. Pinakinabangan? Opo, pinakinabangan. Na tayong magagawa eh. Kaya natin nababanggit yan. Ano? Sa Bible po, sa Bible, nung araw, ang sabi ni Apostol Pablo, ito po, tignan natin yung Roma 13. Ito. Ang nakalagay po dito, ito, sa Roma 13, says, iyan din ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis. Ang mga pinuno ng pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos at ito ang kanilang tungkulin. Anong tungkulin ng gobyerno? Maningil. Kaya kapag nagtrabaho ka, government man o private, asahay mo sa gusto magbabayad ka ng buwis. Kasi batas ng Diyos yan. 7. Ibinigay ninyo sa bawat isang nararapat sa kanya. Magbayad kayo sa dapat bayaran at magbigay kayo ng buwis sa dapat buwisan. Igalang ninyo ang dapat igalang at parangalan ninyo ang dapat parangalan. May mga top taxpayer po, pinaparangalan po taon-taon. Nung araw po si Chris Aquino, laging top notcher yan. Laging top notcher. Ibig lang sabihin, talagang nagbabayad siya ng buwis. At marami pong kapwa niya artista noon, dinemanda ng biyahar. Isipin nyo, milyon-milyon po ang kontrata nila sa kanilang pelikula, hindi sila nagbabayad ng buwis. Kaya dinimanda sila ng gobyerno, ang ginawa nila, nagipag-compromise sila, magbabayad na sila kung magkano, wag lang silang makulong. Eh, magaan lang naman ang batas dyan eh, hindi ka naman ikukulong kung magbabayad ka. Unless kung hindi ka magbayad, siguro ikukulong ka ng gobyerno para mabigyan ka nararapat ng parusa. Ito, ang sabi ng Biblia, magbayad kayo ng buwis. Kaya pag nag-employed ka po, talagang obligado magbayad ka. Yung payslip mo at imano bawas na yung tax mo. Dito po sa 13:1 ng Roma, ang bawat tao dapat magpasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaan hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatag ng pamahalaang umiiral. Kaya tayo nagbabayad ng buwis. Kaya sa 6 sabi niya, yan ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis.
ang mga pinuno ng pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos at kanilang tungkulin. Yan. Lingkod ng Diyos pala yung gobyerno. Kaya tayo nagbabayad ng buwis. Ang mahirap po, bayad tayo ng buwis. Ito tumanda ka, nagbayad ka ng buwis. Pagkatapos mababalitaan mo, ninanakaw lamang yung perang bayan, yung pondo na galing sa buwis. Di po ba? Yang mga bilyon-bilyon na binigay sa flood control, magbuhat nung namuno si Bongbong. Kita nyo po? Kita nyo? Parang ninakaw po nila ang pera ng taong bayan. Kaya pera ng taong bayan po kasi nagbabayad. At ang naglulustay din, taong bayan. Halimbawa, senador ka, kongresista ka, ay pagagawa ko ng tulay, kalsada. Kumuha ka ng kontraktor. Di po ba ganon? Anong sabi? SOP. Kung 100% ng pondo, hindi naman po gagamitin yung 100% sa simento. Siyempre, kikita ang kumpanya. Paano naman yung tinatawag nilang 10%, 15%, 20%. Yung for the boys kung tawagin. SOP na po yan. Natural na sa gobyerno. Pagitan ng gobyerno at ng pribadong sektor. Ang kawawa po, tayong mga nagbabayad ng buwis. Eto, kakain ka sa food chain, may tax na yon. Huwag yun ang tignan natin. Paano yung sweldo mo? Yung malaking kumpanya pa, dinanakaw pa nila yung buwis. Bakit po? Di sila nagbabayad ng tamang buwis eh. Yung libro nila, kaya kumukuha sila ng accountant. At yung accountant, major in taxation. Siyempre, kung ikaw ay kinuha ng isang kumpanya, hindi mo ipapahamak yung kumpanya kumuha sa iyo na nagbibigay ng bayad sweldo. Kung anong gusto ng kumpanya, yun ang gagawin mo. So, yung mga libro, magicin. So, hanggang sa liliit na lang ang babayaran mo. Nangyayari po yan. Kasi meron akong kakilala nun sa ganyan. Taon-taon na lang po, minamagic nila. Isipin nyo po, malaking kumpanya yung inaanong niya. Pero pagdating ng isang taon, namamagic po. So, kinukwento lang po nila. Tapos, for the boys. Yung mismo nga kumpanya nandadaya na. Pagdating pa sa kontraktor, dinadaya pa. Sabi ng mga kongresista at saka senador, wala naman kaming paginabang dyan. Maniwala kayo? Nung araw, meron nga naglakas ng loob ng mga kontraktor. Dati yun eh. Yung 10% na pupunta kay yan. Kung kanino project yung tulay o kung ano man yung pinagawa niya. Kawawa po tayong mga maliliit. Alam nyo, ang Pilipinas po mayaman. Mayaman. Kung gamitin lang nila sa tama. Baka wala nang mag-abroad ng mga Pilipino eh. Dito lang sa Pilipinas, sapat na po yung buhay natin. Kanya lang, kaya sila nag-abroad, gawa ng yan. Alam nyo na siguro ang dahilan. Kaya, ang sabi sa Biblia, obligado pala tayong magbayad ng buwis. Ang masakit, bayad ka ng bayad ng buwis. In the end, wala rin. Po. Kaya ako po, proud ako na taxpayer. Sigurado si Sir Sherry, nung naging empleyado rin siya, taxpayer din siya. Sa private din siya. Walang ano tira sa automatic. Sabi niya, automatic. Talagang automatic po yon. Hindi pwedeng ano.
Ah, O ito talaga babayaran mo. Bayaran talaga. kada buwan po, kung magkano ang sweldo ko, talagang tatax ko yan. Walang labis, walang kulang. Automatic na. Tama yun. Kasi yung employer mo, inuutosan ng gobyerno, oy, ikaw na magtanggal. Pero yung mga gumagawa ng pelikula nung araw, yung producer, hindi nila tinatanggal yung talent ng artista nila. Kaya nung maraming mga artistang dinimanda, naalala ko kay Pinoy yan eh. Ngayon yung mga producer, inutusan ng BIR. Dapat kung magkano kontrata nyo, tanggalin nyo na yung tax. Yan. Kaya ngayon, tinatanggal na. Kung di pa sila nabuking. Sipin nyo, mag-shooting ka, gagamitin mo kalsada, hindi ka man nagbayad ng buwis. Isipin nyo po yan. Saan kinuha yung pera pantayo ng kalsada? Hindi ba sa tax? Tapos ikaw hindi ka nagbabayad, pagkatapos nagsusuti kayo, gumagamit kayo ng kalsada, gumagamit kayo ng tulay. Buti na lang, nabuking kayo nung araw. Ewan ko kung sumusunod pa rin yung mga producer. Na yung talent yan, timano, nakatanggal na po yung nararapat sa tax. Po, sige, ito pong inyong kaibigan kay Jesus. Lagi po tayong manalangin, hingin natin ang tulong ng Diyos na sana yung mga nasa gobyerno po, mabago sila. Huwag sana maging mapagsamantala. At saka yung tinatawag nilang delikadesa. Alam mo naman kontraktor sa gobyerno eh. Sabihin mo, kahit anong dahilan mo pa. Kita nyo? O yung kay Bongo. O, di ba? Ngayon, nabulgar na. Yung brother niya at saka yung tatay niya. Kumikita sila no sa Davao ng, alam niyo naman siguro kung kanino connected si Bongo. Sige, tsaka na lang natin talakayin yan. Basta ako naalala ko nung araw, sabi ni Bongo, hindi naman ako nakinabang dyan eh. Ibig sabihin talagang meron. Okay? Yung pong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, Sister Shalyn naman po ang kasama natin. Nandito po tayo sa Barangay 96, Sony, District 1, Tondo, Manila. Kayo pong mga nanonood ng video, wala pong personalan, biblical lang po at saka sa nangyayari sa ating paligid. Ang gamit ko nga po walang Biblia ay poemen. Ang Biblia ng mga pastor. Sige po, hanggang dito na lamang like and share. Kayo mga nasiyaran, mag-share po kayo sa iba. Kayo mga nasisiyaran, i-share nyo rin po sa iba. Po. Bye-bye. God bless us all. Thank you for watching. Bye-bye.